Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 976. Pagkikitang muli kay Nolan Yanran. Mahigit sa 100 moonlight stones ang ipinasok sa nakapalibot na mga puno ng kahoy ng isang bakanteng lugar sa loob ng kagubatan. Ang liwanag na kanilang ibinubuga ay naging dahilan upang lumiwanag ang lugar na ito. Nagkalat din ang makapal na ulap dahil sa malaking labanang naganap kanina. Dahil dito, naging mas nakikita ang lugar na ito. Mayroong 5 figure sa bakanteng lupa. 4 ang lalaki at 1 ang babae. Ang kanilang mga lakas ay ang lahat ng lubos na mahusay. Maliwanag, hindi sila mahina. Bukod dito, ang ganitong uri ng aura ay hindi isang bagay na maaaring ilabas ng isang ordinaryong tao. Parehong malakas ang 5 aura. Ang isa sa 4 na lalaki ay nakasuot ng malalim na dilaw na damit. Bukod dito, may peklat ng kutsilyo sa kanyang mukha. Kasalukuyan siyang nakaupo sa sanga ng puno, nakasandaw sa puno. Ang kanyang tingin ay tamad na lumipad sa lugar sa ibaba habang mahinang sinabi. Bilasan mo. Ang iba pang 3 lalaki sa lupa ay nagmamadaling tumango nang marinig ang taong ito na nagsasalita. Silang 3 ay nakasuot ng kulay dilaw na damit at may suot na katulad na badge sa kanilang mga dibdib. Mukhang kabilang sila sa iisang paksayon. Ibigay mo ang Psychic White Fox. Para bang hindi tayo nakagawa ng isang bagay tulad ng pagpatay sa isang babae. May hawak na longsword ang ginang sa kamay. Ang kanyang mapatla berdeng damit ay nakapulupot sa kanyang katanji tanging figure hanggang sa malinaw na ipinakita. Ang kanyang makapal na figure ay lubhang kaakit-akit, at ang kanyang itim na buhok, na sapalarang pinigilan ng isang kulay berdeng tela, ay humaabot sa kanyang magandang puwitan. Hindi banyaga ang bata at magandang hitsura niyang iyon. Nakakagulat na si Nolan Yanran ang sumama kay Yun sa pag-alis sa Jiama Empire noon. Lumipas ang ilang taon. Ang kasalukuyang Nolan Yanran ay wala na ang lamang na mayroon siya noon. Kapag kumilos siya, maglalabas siya ng nakakaakit na mature attraction. Ang layaw na binibini noon ay tunay na naging isang dakilang kagandahan na maaaring magdulot ng pagkawasak sa mga lungsod at imperyo. May isang magandang maliit na puting kulay na fox sa mga balikat ni Nolan Yanran. Ang white fox na ito ay may snow white fur na napakakinis. Sa isang sulyap, ang isang tao ay magkakaroon ng pakiramdam ng pagkagusto ito ng labis upang ilagay ito. Nagtaglay ito ng nakamamatay na epekto sa mga kababaihan. Sa sandaling ito, ang pares ng matatalinong mata na kabilang sa puting sorrow na ito ay gumagala sa paligid. Tila ang layunin ng pagpatay, na tumatagos mula sa mga katawan ng mga taong puno sa kabilang panig, ay naging sanhi ng puting nyebe na balahibo upang magpakita ng mga palatandaan ng panginginig. Isang mahinang daldal ang lumabas sa bibig nito. Tila naramdaman ni Nolan Yanran ang takot sa maliit, puting sorrow. Marahan niyang hinimas ang ulo nito bago dahan-daang itinaas ang ulo. Ang mga magagandang mata niyang iyon ay malamig na nakatingin sa 3 tao sa tapat niya. Hinigpitan niya ang hawak sa longsword habang dahan-dahang lumabas ang isang matalas na aura ng espada. Marahan ding lumabas sa bibig niya ang 2 malamig na salita. Managinip ka, hihihi. Matigas ang ulo na kagandahan. Gayunpaman, medyo matigas ang ulo mo. Sa iyong 5-star dawwang na lakas, makakalimutan mo ang pagtakas mula sa mga kamay naming 3. Masunuri na ibigay ang white fox. Kung hindi ko iisipin kung gaano kalaki ang kagalakan na ibibigay ng gayong kagandahan. Nakatitig kay Nolan yan ang isang lalaking nakadilaw na nakadamit. Hindi niya sinasadyang dinilaan ang kanyang mga labi, at ang kanyang mga mata ay naglalaman ng isang maalay na tingin. Ang magandang mukha ni Nolan Yanran ay naging mas malamig din nang marinig ang mga kasuklam-suklam na salita mula sa taong ito. Ang lakas ng 3 tao sa tapat niya ay nasa isang 4-star dawwang. Kung isa laban sa isa, tiwala siya na kaya niyang patayin ang mga ito sa loob ng maikling panahon. Gayunpaman, kung ang 3 ito ay sabay na umatake, mahihirapan siyang harangan sila. Bukod dito, ang 3 taong ito ay kabilang sa parehong paksayon. Nagtulungan silang mabuti sa isa't isa. Sa naunang palitan, halos nahirapan siya. Ang bagay na nagbigay sa kanya ng higit na presyon ay ang lalaking nakaupo sa puno. Ang taong ito ay hindi umaatake mula pa noong una.
Gayunpaman, naramdaman ni Nolan Yanran ang mahinang pressure nang humarap sa kanya mula sa kabilang panig. Maliwanag, ang lakas ng kabilang partido ay mas malakas kaysa sa kanya. Ang Ground Spirit Gate ay talagang isang lugar kung saan gumagawa ng basura. Bahagyang nanlamig ang ekspresyon ng tatlong lalaking nakadilaw na nakadamit nang makita nilang nakilala na ni Nolan Yanran ang kanilang paksayon. Sa kanilang lakas, itinuring din silang mga elite sa loob ng nakababatang henerasyon ng Ground Spirit Gate. Bagamat hindi sila maikukumpara sa mga taong tulad ni Tang Ying at Miss Fang, mayroon pa rin silang reputasyon. Kung hindi nila kailangan ang Psychic White Fox para manguna sa pagpasok nila sa Heaven Eye Mountain Range, hindi sana sila naging magkaaway ng 5-star dawang nang walang dahilan. Gayunpaman, dahil nagawa na nila ito, natural na walang paraan upang baguhin ang mga bagay. Nagpalitan ng tingin ang tatlo. Agad naman silang tumanggo ng bahagya at nagpasyang huwag nang ipagpatuloy ang pagkasalikop sa bagay na ito. Gumalaw ang kanilang mga katawan at bumuo ng hugis at sulok, na nakapalibot kay Nolan Yanran. Ang malakas na malalim na dilaw na si Dao Qi ay lumabas sa kanilang mga katawan. Ground Drawing Prison. Marahas na damapo sa lupa ang mga kamay nilang tatlo. Ang lupa ay yumanig at ang lupa ay mabilis na gumuho. Ang mga fragment ng bato ay bumaril. Sa isang kisap mata, isang hola na nabuo mula sa lupa ang lumabas sa lupa at nakulong si Nolan Yanran sa loob. Napakunot ang noo ni Nolan Yanran nang makita ito. Ang kanyang mga paa ay nakadikit sa lupa at ang kanyang magandang katawan ay parang umiikot na tuktok na mabilis na umiikot. Ang matalim na aura ng espada ay bumaril sa lahat ng direksyon at marahas na pinutol sa hola, na naging sanhi ng mabilis na paglitaw ng maraming putol na linya. Ang tatlong lalaking nakadilaw na nakadamit ay mabangis na ibinagsak ang kanilang mga kamay sa lupa nang makita nilang ang hola ay mabilis na gumuho sa ilalim ng mga kamay ni Nolan Yanran. Tatlong kulay dilaw na sibat, na nilikha mula sa putik, ay agad na bumaril mula sa lupa. Pagkatapos nito ay mabilis silang sinunggaban ng tatlo. Nakatapak ang kanilang mga paa sa lupa habang bumaril patungo kay Nolan Yanran sa gitna. Hindi nang ahas si Nolan Yanran na bawasan ang pinagsamang pag-atake ng tatlong 4-star dawhang. Ang mahabang espada sa kanyang kamay ay nababalot ng malakas na aura ng espada habang ito ay mapanlinlang at marahas na tumutusok sa paraang parang kidlat. Shi. Apat na figure ang nagpalitan ng suntok sa loob ng hola sa paraang parang kidlat. Ang aura ng espada ay kumalat sa lahat ng dako, na bumubuo ng maraming malalalim na bangin sa lupa. Ang tatlong lalaking nakadilaw na nakadamit ay tila batid sa talas ng aura ng espada ni Nolan Yanran. Sa makatuwid, hindi sila puwersahang umatake. Sa halip, umasa sila sa kanilang pangmatagalang ground affinity Dao Qi upang dahan-daang maubos ang kanyang Dao Qi. Alam din ni Nolan Yanran ang taktika ng pagkapagod na ginawa ng tatlo. Gayunpaman, wala siyang anumang paraan upang harapin ito. Ang tatlong taong ito ay napakahusay na nakikipagtulungan at mahigpit siyang pinaghigpitan mula pa noong una. Nagdulot ito ng kakulangan sa kanya ng kahit katiting na pagkakataon para makapagpahinga. Kung ito ay patagalan, ang kakulangan sa Dao Qi ay magreresulta sa loob ng kanyang katawan. Klang! Ang mahabang espada ay tumusok sa tatlong dulo ng sibat sa paraang parang kidlat. Nanlamig ang magandang mukha ni Nolan Yanran nang biglang bumaril ang matatalas na aura ng espada. Bang! Tatlong sibat ng putik ang naputol ng tamaan ng aura ng espada. Gayunpaman, bago pa maipagpatuloy ni Nolan Yanran ang kanyang pag-atake, yumanig ang lupa at bumaril ang isang napakalaking matulis na haligi ng putik, dahilan upang siya ay magmadaling umatras. Nang lumapag ang katawan ni Nolan Yanran, ang tatlong tao sa tapat niya ay bumuo ng mas mahabang sibat. Isang malalim na dilaw na baluti ang lumitaw din sa kanilang mga katawan sa sandaling ito, na tinatakpan sila ng mahigpit na proteksyon. Ang Ground Affinity Chi methods ay karaniwang nagdadalubhasa sa pagiging pangmatagalang panlaban. Karapat-dapat kang maging isang 5-star dawhang sa pamamagitan ng pagiging mahirap pakitunguhan. Gayunpaman, ito ay magtatapos dito. Sa pagkakaroon ng Dao Qi sa iyong katawan, malamang na hindi ka makakatagal. Ibigay ang Psychic White Fox sa amin at pakakawalan ka namin. Isang mababa,
Malalim na tunog ang ibinuga mula sa malalim na dilaw na baluti. Maaari mong gamitin ang mga salitang ito upang linlanggan ang isang 3 taong gulang na bata. Malamig na tumawa si Nolan Yanran nang marinig ito. Hindi na siya ang binibini noon. Ang kanyang karanasan sa Central Plains sa mga taong ito ay nagbigay daan din sa kanya na maunawaan ang maraming mga prinsipyo. Matigas ang ulo, Hangal. Ikaw ay naghahanap ng kamatayan. Naiinip silang tatlo nang makitang hindi pa rin nagpapasakop si Nolan Yanran. Magkaharap ang kanilang mga kamay mula sa malayo at 6 na dilaw na kulay na Douchi light pillars ang bumaril. Kaagad, sila ay nagbago sa isang tatsulok na hugis ng nakapalibot na liwanag. The Spirit of Land, Earth Melting Skill. Napasigaw ang 3 tao. Ang malalim na dilaw na si Douchi ay mabilis na nagtipon sa harap ng isa sa kanila. Ang makapangyarihang Douchi na iyon, na nakalap ng lakas sa kanilang tatlo, ay naging sanhi ng pagbabago ng ekspresyon ni Nolan Yanran. Nang tumunog ang sigaw, ang malalim na dilaw na Douchi ay mabilis na nabaliw. Kaagad, nag-transform ito sa isang mabangis na Earth Dragon. Nagpakawala ito ng dagandong at nag-transform sa isang liwanag na sinag na may putok. Sa wakas, diretso itong bumaril kay Nolan Yanran. Isang malalim na kanal ang lumitaw sa bakanteng lupa kung saan ito dumaan, na tila isang toro na nag-aararo sa mga bukid. Itong Earth Melting Skill ng Ground Spirit Gate ay nagtataglay ng kakaiba. Ang lalaki sa sanga ng puno ay napatingin sa Earth Dragon na nasa harapan niya at mahinang sinabi. Naikuyong ni Nolan Yanran ang kanyang mga pilak na ngipin habang tinitingnan ang Earth Dragon na mabangis na bumaril. Inihagis ng kanyang kamay ang maliit na puting fox sa kanyang mga balikat, at isang malalim na berdeng kulay na Douchi ang mabilis na bumuo ng hanging pader sa kanyang harapan. Bang! Bumangga ang Earth Dragon sa wind wall. Pinutol ng matatalim na wind blades na bumubuo sa dingding ang Earth Dragon hanggang sa paulit-ulit itong nanginag. Gayunpaman, hindi nito matagumpay na napigilan ang pag-atake ng Earth Dragon. Ang magkabilang panig ay nagpatuloy sa ganitong estado ng ilang sandali bago ang hanging pader ay sumabog ng malakas. Si Nolan Yanran ay nahayag sa Earth Dragon nang masira ang wind wall. Agad itong umungol sa una habang ang mabangis na bibig ay nakagat sa ulo ni Nolan Yanran. Bahagyang namutla ang magandang mukha ni Nolan Yanran nang makita niya ang Earth Dragon sa malapit. Gagamitin na sana niya ang kanyang Douchi nang mabigla siya nang mapagtanto na ang kanyang katawan ay pinaghalo ng hindi pangkaraniwang kulay itim na enerhiya. Bang! Isang malakas na hangin na bumubuo ng isang kamao ang bumaril mula sa makapal na fog sa di kalayuan nang malapit nang sumunggab ang Earth Dragon kay Nolan Yanran. Agad itong nabangga sa Earth Dragon. Umiling ito bago nag-transform sa mga light spot na pumutok. Ang biglaang hindi inaasahang pagbabago ay nagulat sa lahat. Kasama rito ang lalaki sa sanga ng puno. Ibinato niya ang medyo nabigla niyang mga mata sa lugar kung saan nagbuga ng kamao ang hangin. Sino ito? Ako si Huang Tian mula sa Ground Spirit Gate. Kaibigan, mangyaring huwag makialam sa negosyo ng ibang tao. Ang lalaking nakadilaw na nakadamit ay maingat na nagpunas ng tingin sa paligid niya habang nagsasalita siya sa malalim na boses. Hindi ka ba natatakot na itapon ang mukha ng Ground Spirit Gate sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming lalaki na nang-aapi sa isang babae? Isang mapanuksong tawa ang pinakawalan mula sa makapal na ulap. Maya-maya'y tumunog ang malalambot na yabag. Ilang sandali pa, isang payat na figure ang lumitaw sa harap ng mga mata ng lahat. Si Nolan Yanran, nagulat pa rin, ay nagtaas ng ulo habang nakatingin sa figurang dahan-daang lumalabas sa makapal na ulap. Magpapasalamat pa lang sana siya nang makita niya ang mukha na iyon. Agad na nanigas ang kanyang katawan. Parang tumahimik din ang buong isip niya sa mga sandaling ito. Ilang sandali pa bago niya mahinang binanggit ang pangalan, na nakatago ng malalim sa kanyang memorya, na may kaunting kahirapan at hindi paniniwala. Xiao. Xiao Yan. Battle Through the Heavens. Kabanata 997. Wang Chen. Bahagyang ngumiti si Xiao Yan habang pinagmamasdan ang magandang mukha, puno ng hindi makapaniwala. Ang kanyang boses ay naging mas malumanay habang siya ay mahinang nagtanong. Ayos ka lang ba? Ang mga bagay na iyon noon ay ganap na naglaho sa sandaling nabuwag ang Misty Cloud Sect.
Si Xiaoyan ay hindi isang taong makitid ang pag-iisip. Unti-unti niyang nakalimutan ang mga bagay na iyon. Kapag naalala niya ang mga ito ngayon, maaari lamang niyang ilarawan ang mga ito bilang kawalang-galang ng kabataan. Medyo nagulat din si Nolan Yanran sa malumanay na paraan ng pagsasalita ni Xiaoyan. Bihira niyang makitang kinakausap siya ni Xiaoyan sa ganoong kalmadong paraan. Kung tutuusin, batid niya kung anong uri ng problema at pinsala ang idinulot ng mga pangyayari noon sa mapagmataas na lalaking ito. Ayos lang ako. Salamat. Bahagyang kumislap ang magagandang mata ni Nolan Yanran habang umihiling at mahinang sumagot. Mukhang ang kaibigang ito ay talagang gustong kumilos bilang isang bayani na nagligtas ng isang kagandahan. Bumaba ang ekspresyon ng tatlong lalaking nakadilaw na nakadamit nang makita nilang hindi sila pinansin ni Xiaoyan sa simula pa lang. Ang tumatawag sa kanyang sarili na Huang Tian kanina ay humarap sa kanya ng madilim na boses. Mawala. Hindi iginalaw ni Xiaoyan ang kanyang mga mata kahit na bahagya siyang nagsalita. Pagkatapos nito, dahan-dahan siyang naglakad papunta sa gilid ni Nolan Yanran at sinulyapan ang kulay itim na enerhiya na nakapaligid sa kanyang katawan. Hindi niya sinasadyang tumawag gamit ang mahinang malamig na boses. Bihira lang talaga ang darkness affinity na Daochi. Gayunpaman, naglunsad ka talaga ng palihim na pag-atake sa kabila ng iyong lakas. Ito ay talagang nakakadismaya. Hinawakan ni Xiaoyan ang puting palso ni Nolan Yanran pagkatapos sabihin ang mga salitang iyon. Isang tipak ng jade green na apoy ang lumabas sa dulo ng kanyang daliri bago ito pumutok sa paraang parang kidlat. Sa harap ng mabilis na pag-flick ng daliri ni Xiaoyan, ang kulay itim na enerhiya na bumalot sa katawan ni Nolan Yanran ay parang nyebe na sumalubong sa apoy habang mabilis itong natutunaw. Ang lalaking nakasuot ng malalim na dilaw na damit sa sanga ng puno ay nakapikit habang nakatingin kay Xiaoyan sa ibaba. Ito ang nangyari lalo na nang makita niyang madaling ilabas ang kulay itim na enerhiya sa katawan ni Nolan Yanran, na naging sanhi ng hindi sinasadyang pagliit ng kanyang mga mata. Habang unti-unting nawawala ang kulay itim na enerhiya sa kanyang katawan, muling nabawi ni Nolan Yanran ang kanyang kalayaan at marahang ibinuka ang kanyang palad. Nang makita ito, nagmamadali ring binitawan ni Xiaoyan ang kanyang kamay. Magsasalita pa lang sana siya nang bahagyang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Nolan Yanran. Nagmamadali siyang sumigaw. Mag-ingat ka, ngumiti si Xiaoyan, na nakaharap kay Nolan Yanran. Agad niyang inikat ang katawan at bumungad sa kamay niya ang mabigat niyang ruler. Ang mabigat na ruler ay naglalaman ng isang malakas na hangin habang ito ay marahas na iindayog. Crack! Ang itim na ruler ay marahas na binasag sa tatlong mahabang sibat. Dinurog ng malakas na puwersa ang mahabang sibat. Nang makita ito, isang pagkabigla ang lumitaw sa puso ni Huang Tian at ng dalawa pa. Itinapon nila ang mga hawak ng sibat sa kanilang mga kamay at mabilis na binawi. Ang mga mata ni Xiaoyan ay walang pakialam na damapo sa kanilang tatlo. Ang mabigat na ruler sa kanyang kamay ay ipinasok sa lupa. Ang kanyang mga paa ay nakatapak sa lupa at isang hanging kidlat ang lumitaw. Kakaibang nawala din ang katawan niya. Nagulat si Huang Tian at ang dalawa pa nang makita nilang nawala si Xiaoyan sa kakaibang paraan. Malapit na silang magtagumpay sa pagpwesto ng kanilang mga likod upang magkaharap para protektahan ang kanilang sarili ng may lumitaw na malamultong figure sa kanilang harapan. Biglang dumating ang malakas na hanging gawa sa mga kamao at marahas na damapo sa baluti sa ibabaw ng kanilang mga katawan. Bang! Malakas na damapo ang mga kamao sa kanilang tatlo. Kasabay nito, isang nakakatakot na puwersa ang bumuhos. Ang tatlong iyon ay parang mga saranggola na naputol ang mga kwerdas. Lumipad sila pabalik bago bumangga sa dalawang malalaking puno. Isang subo ng sariwang dugo ang lumabas sa bawat bibig nila. Tinalo ang tatlong 4-star dawang sa isang galaw lamang. Kusang tinakpan ng kamay ni Nolan Yanran ang kanyang mapupulang labi nang makita ang tagpong ito. Kaagad, ang kanyang tingin ay napuno ng komplikado habang nakatingin sa payat na likod na iyon. Nauna sa kanya ang binatang ito, na dati niyang iniisip na basura. Wala siyang nagawa kundi ang tumingin sa kanya. Ito ang kaso ilang taon na ang nakalipas at ito pa rin ang kaso ngayon na lumipas ang ilang taon. Si Huang Tian at ang dalawa pa ay nagkulupot sa lupa na parang hipon, umuungol.
Ang baluti sa kanilang katawan ay nabasag ng isang suntok mula kay Xiaoyan. Hindi nila maintindihan kung bakit hindi nila kayang tiisin ang suntok ng brat na ito sa kanilang lakas. Malamang na halos hindi makahanap ng sinumang tao kahit sa buong hilagang rehiyon ng Central Plains na makakagawa nito. Ang kasama sa harap nila. Saan siya nanggaling? Clap-clap. Isang palakpakan ang biglang napawi mula sa sanga ng puno sa itaas. Isang lalaking may galos sa mukha ang dahan-daang tumayo. Nakatuon ang kanyang tingin kay Xiaoyan habang nagpapakita siya ng isang pangit na ngiti. Hindi masama, tinatawag kang Xiaoyan, tama ba? Pwede ko bang tanungin kung ikaw ba ang may salungatan sa Wind Lightning Pavilion? Sinulyapan ni Xiaoyan ang lalaking may peklat bago pinaikit ang kanyang mga mata. Ang taong ito ay napakalakas. Malaki ang pagkakaiba ng lakas niya sa tatlo kanina. Xiaoyan, mag-ingat ka. Napakalakas niya. Ang kamay ni Nolan Yanran ay malumanay na sumilip sa makapal na ulap, at isang puting figure ang kumislap at lumitaw. Pagkatapos nito, yamakap ito sa kanya, na naging isang cute na puting fox. Wika niya sa nag-aalalang boses habang yakap-yakap ang puting fox na ito. Bakit kanila inaatake? Tumanggo si Xiaoyan at nagtanong. May isang natural na maze sa labas ng Heaven Eye Mountain. Kung ang isang taong hindi nakakaalam nito ay pumasok, malamang na siya ay makulong sa loob nito hanggang sa matapos ang energy tide. Ang Psychic White Fox kung ito ay immune sa maze. Ang isa ay matagumpay na makakalabas sa maze kung may sumunod dito. Inaatake nila ako. Ang kamay ni Nolan Yanran ay marahang hinaplos ang malambot na balahibo ng puting sorrow habang siya ay mahinang nagpapaliwanag. Biglang naunawaan si Xiaoyan nang marinig ito. It was unexpected na may maze talaga sa harap. Sa kabutihang palad, hindi siya basta-basta nakapasok. Kung hindi, kahit na sa kanyang espiritual na pagdama, malamang na siya ay makulong ng mahabang panahon. Ang bagay na hindi niya kayang sayangin ngayon ay ang oras. Hindi ako interesado sa iyong White Fox. Hindi ko kailangan ng ganoong bagay. Gayunpaman, kailangan ito ng 3 taong ito. Walang pakialam na nagsalita ang lalaking may peklat ng kutsilyo. Mayroon akong lumang pakikipagkaibigan sa isang tao mula sa Ground Spirit Gate. Inutusan niya akong dalhin ang mga taong ito sa harap ng maze bago kami umalis. Ang pamamaraan ko ay sikreto ng pangkat at hindi ito maibabahagi sa iba. Sa makatuwid, makakahanap lang ako ng Psychic White Fox na mamumuno sa kanila. Hindi namin ibibigay ang White Fox sa iyo. Mangyaring umalis. Bahagyang ngumiti si Xiaoyan sa may peklat na lalaki habang nagsasalita ito. Ako, si Wang Chen, ay hindi isang taong madaling paalisin. Ibinuka ng lalaking may peklat ang bibig at ngumisi. May bahagyang siksik na pakiramdam sa loob nito. Wang Chen. Wang Chen ng Yellow Spring Pavilion. Hindi sinasadyang bulalas ni Nolan Yanran nang tumunog ang mga salitang iyon. Medyo nagbago din ang maganda niyang mukha. Yellow Spring Pavilion. Nagulat din si Xiaoyan. Agad naman siyang napangiti. May nakilala siyang mga tao mula sa 3 sa 4 na pavilion sa daan, at iniisip kung kailan siya makakatagpo ng isang tao mula sa tinatawag na Fallen Star Pavilion. Xiaoyan, bakit hindi natin ibigay sa kanila ang White Fox? Ang Wang Chen na ito ay labis na uhaw sa dugo. Bukod dito, siya ay napakalakas. Malamang na siya na ang pinakamataas sa klase ng Dao Huang. Ayon sa mga sabi-sabi, minsan na siyang nakipag-away sa ilang Dao Zong class old na demonyo at hindi namatay. Kinagat ni Nolan Yanran ang kanyang ibabang pulang labi gamit ang likod ng kanyang teeth. Nagpumiglas siya saglit bago nag-alinlangan na magsalita. Hindi niya gustong kalagkarin si Xiaoyan sa gulo na ito. Paano tayo dadaan sa maze kung wala ang White Fox? Lumingon si Xiaoyan at sinulyapan si Nolan Yanran. Mukhang alam niya ang pag-aalala nito habang ngumisi at sinabing, "Relax, ipaubaya mo siya sa akin." Natigilan si Nolan Yanran nang makita ang ngiti ng binata. Sa hindi malamang dahilan, nakaramdam ng matatag at ligtas na pakiramdam ang kanyang puso. Ang tanging nagawa niya ay marahang tumanggo. Maaari mong kalimutan ang tungkol sa White Fox. Kung gusto mo, titingnan lang natin kung may kakayahan ka. Ang ngiti sa mukha ni Xiaoyan ay naging mas malabo.
Dahan-daang hinawakan ng kanyang kamay ang Heavy Zuan ruler sa tabi niya habang nagsasalita siya. Ang ngiti sa mukha ni Wang Chen ay hindi sinasadyang naging mas siksik nang marinig ang mga salita ni Xiaoyan. Alam ng sino mang pamilyar sa kanya na sa tuwing masayang ngumiti siya, ay ang oras na ang layunin ng pagpatay sa loob ng kanyang puso ay naging lubhang siksik. Nakipagkita ako kay Tang Ying mula sa 10,000 Sword Pavilion, hindi pa matagal na ang nakalipas at nakipagpalitan ng suntok sa kanya. Sinabi niya na may mas masaya pang paglaruan sa likod. Sa tingin ko ay ikaw ang tinutukoy niya. Dahan-daang ibinaba ni Wang Chen ang kanyang kamay. Isang siksik, kulay itim na enerhiya ang mabilis na nananatili sa ibabaw nito. Tumingin siya kay Xiaoyan habang ang kanyang matangkad na pulang dila ay damayla sa kanyang mga labi. Ilang sandali pa, biglang nagdilim ang kanyang mga mata. Kung ganoon, hayaan mo akong makita kung masaya ka bang paglaruan gaya ng inilarawan niya. Ang katawan ni Wang Chen ay biglang nag-transform sa isang itim na linya na lumabas pagkatapos ng kanyang mga salita. Sa isang kisap mata, nagpakita siya sa harap ni Xiaoyan. Ang kanyang kamao, na natatakpan ng itim na enerhiya, ay nagdala ng madugong hangin habang ito ay tumama patungo sa puso ni Xiaoyan nang walang anumang magarbong galaw. Mag-ingat ka, nagmamadaling paalala ni Nolan Yanran nang makita niyang biglang umatake si Wang Chen. Bang! Isang itim na figure ang kumislap at tumayo sa harap ni Xiaoyan na parang kalasag sa paraang parang kidlat. Agad na binangga ito ng kamao na nagbuga ng malalim na tunog. Corpse Eroding Hand. Ang kanyang kamao ay mabilis na kumalat at nag-transform sa isang uri ng permitting dark black na kulay. Kakaibang nilagpasan nito ang napakalaking pinuno at tinungo ang lalamunan ni Xiaoyan. Ang atake ni Wang Chen ay medyo kakaiba. Umindayog ito sa paligid, tila isang kahoy na manika na hindi na kontrol. Hindi ito mabilis na lumitaw, ngunit naging sanhi ito ng isang kakaibang pakiramdam na nahihirapang iwasan ito. Ang titig ni Xiaoyan ay matamang pinagmamasdan ang maitim na kamay, na mabilis na pinalaki sa kanyang mga mata. Ilang sandali pa ay namuo ang kanyang mga mata. Isang jade green na apoy ang umusbong sa kanyang kamao nang walang pag-aalinlangan bago siya nagpakawala ng suntok. Boom! Tinamaan ng kamao ang maitim na kamay sa sobrang tumpak na paraan. Ang mainit na apoy ay naging sanhi ng pagbuga ng kamay ni Wang Chen ng makapal at puting usok. Sa harap ng isang heavenly flame, ang mga kinakaing unti-unting katangian ng darkness affinity ni Wang Chen na si Dao Qi ay ganap na hindi epektibo. Ang malakas na banggaan ay nagdulot ng isang malakas na alon ng hangin na kumalat sa isang putok. Hinampas nito ang malalaking puno sa malapit hanggang sa maputol ang kanilang mga putot. Ang lupa ay naging ganap na gulo. Heavenly flame. Nagpatuloy ang palitan ng kamao sa isang iglap bago nagbago ang ekspresyon ni Wang Chen. Ang kanyang mga paa ay nagmamadaling umatras at ang Dao Qi sa kanyang katawan ay lumundag. Kaagad, pinilit niyang ilabas ang maliit na butil ng jade green na apoy mula sa kanyang palad. Unti-unting naging malungkot ang kanyang ekspresyon nang makita ang apoy na iyon. Pinitik ng daliri ni Xiaoyan ang Heavy Zuan ruler, ibinalik ito sa kanyang storage ring. Napatingin siya kay Wang Chen. Talagang malakas ang taong ito. Gayunpaman, hindi siya gaanong banta sa pananaw ni Xiaoyan. Bagamat kakaiba at hindi mahuhulaan ang pagkakaugnay sa kadiliman na si Dao Qi, ito ay malungkot na pinigilan sa harap ng isang heavenly flame. Kung talagang mag-aaway sila, tiwala si Xiaoyan na mayroon siyang 70% ng pagpatay sa taong ito. Ngumiti si Wang Chen sa madilim at malamig na paraan. Ni hindi niya nilinggan si Wang Tian at ang dalawang iba pa habang ang kanyang katawan ay umatras at pumasok sa makapal na ulap. Isang boses ang dahan-daang lumabas habang ginagawa niya iyon. Hindi katakatakang napakataas ng tingin ni Tang Ying sa iyo. May kakayahan ka nga. Dito magtatapos ang usapin ngayon. Hihintayin kita sa Heaven Mountain Stage at tingnan kung may kakayahan kang makarating doon. Battle Through the Heavens. Kabanata 978. Maze. Hindi sinasadyang tumawa si Xiaoyan habang nakatingin sa lugar kung saan nawala si Wang Chen. Siya ay talagang karapat-dapat na maging isang tao mula sa 4 na pavilion. Ito ay hindi inaasahan na ang kanyang mga masasamang salita ay katulad ng iba. Sa likod ni Xiaoyan,
tumingin si Nolan Yanran kay Wang Chen na mabilis na umatras pagkatapos lamang ng maikling palitan. Ang kanyang magandang mga mata ay naglalaman ng bahagyang pagkagulat. Ang pangalan ni Wang Chen ay kilalang kilala. Halos hindi makahanap ng sino man na kapareha niya sa parehong henerasyon. Bukod dito, ang taong ito ay uhaw sa dugo at nalulong sa mga away. Bukod pa rito, mayroon siyang natatanging talento sa pagsasanay at ang kanyang lakas ay lumago ng napakabilis. Sa pamamagitan ng pag-asa sa lakas ng Yellow Spring Pavilion, nagustuhan niyang makipaglaban sa ilang eksperto ng klase ng Daozang. Ang ibang tao, na natatakot sa lakas ng Yellow Spring Pavilion, ay natatakot na talagang patayin siya. Kaya naman, ang pangalan ni Wang Chen ay naging mas kilala sa paglipas ng panahon. Sa huli, may mga alingaw-ngaw pa na siya ay nagtataglay ng lakas upang makipaglaban sa isang Daozang. Walang nakakaalam kung totoo ang tsismis na ito. Hindi alintana kung ito ay totoo, ang lakas ng Wang Chen na ito ay isang bagay na hindi na kailangang pagdudahan. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Nolan Yanran na pagkatapos lamang ng isang maikling palitan, ang uhaw sa dugo na abnormal na lalaking ito ay matatakot ni Xiaoyan. Hindi alam ni Xiaoyan ang pagkabigla sa puso ni Nolan Yanran sa sandaling ito. Lumingon ang kanyang tingin kay Huang Tian at sa dalawang iba pa sa di kalayuan habang walang pakialam na nagtanong. Bakit nandito ka pa? Nang marinig ito, si Huang Tian at ang dalawang iba pa ay nagmamadaling nagpumiglas na tumayo at tumakas. Ang pag-atras ni Wang Chen ay naging sanhi ng pagkawala ng tiwala nila. Sa pamamagitan ng kakayahang takutin ang kilalang Wang Chen, ang lakas ng taong ito ay lumampas na sa antas na maaari nilang labanan. Napabuntong hininga lamang si Xiaoyan pagkatapos panoorin si Huang Tian at ang dalawang iba pa na tumatakas sa paghihirap. Lumingon siya at tumingin kay Nolan Yanran. Sa isang iglap, hindi niya alam kung ano ang dapat niyang sabihin. Ang kapaligiran ay agad na naging isa na nakakahiyang tahimik. Natural na walang sinabi si Nolan Yanran sa harap ng tahimik na kapaligirang ito. Marahang hinaplos ng kamay niya ang makinis na balahibo ng puting fox habang nakababa ang mga mata. Ubo. Ikaw. May balak ka rin bang magtungo sa Heaven Mountain Blood Pool? Saglit na nagpatuloy ang katahimikan bago tuluyang umubo si Xiaoyan at nagkusa na magsalita, binasag ang katahimikan habang ginagawa niya iyon. Oo, bagamat alam kong napakahirap para sa akin na makakuha ng isa sa 10 pwesto gamit ang aking lakas, ang paglalakbay na ito dito ay maaaring ituring na pagsasanay. Bahagyang tumanggo si Nolan Yanran at mahinang sumagot. Kinapa ni Xiaoyan ang kanyang kamay at biglang nakaramdam ng kaunting pagpilit. Saglit siyang nag-alinlangan bago nagtanong. Ikaw, bakit ka mag-isa dito? Huminto ang kamay na ginagamit ni Nolan Yanran para kuskusin ang puting Zoro. Itinaas niya ang kanyang magagandang mata sa unang pagkakataon, tumingin kay Xiaoyan, at sinabing, ang guro ay nagsasagawa ng pag-iisa para magsanay. Kaya, nag-iisa akong lumabas para magkaroon ng karanasan. Naging maayos ba kayong dalawa sa mga taong ito? Lumilipad ang tingin ni Xiaoyan habang nagtatanong. Napangiti si Nolan Yanran nang makita ito. Mahina niyang tanong. Gusto mong magtanong tungkol sa guro, tama ba? Hindi halatang nanigas ang katawan ni Xiaoyan. Marahan siyang bamantong hininga at nagtanong. Magaling ba siya? Nanlalabo ang mga mata ni Nolan Yanran nang marinig ito. Tumanggaw siya at sumagot. Magaling ang guro. Nasa hilagang rehiyon din ba siya ng Central Plains? Tanong ulit ni Xiaoyan. Medyo nag-init ang boses niya. Biglang sumagi sa kanyang isipan ang tagpo ng kalungkutan at pagpupumiglas ng kanyang likod nang maghihiwalay sila noon. Hindi alintana kung sino ang tama o mali noon, ang Mystic Cloud Sect ay tuluyang nawasak ng mga kamay ni Xiaoyan. Bilang pinuno ng sekta ng Mystic Cloud Sect, hindi nakatakas si Yun sa puot na dulot ng pagkawasak ng kanyang sekta at pagpatay sa kanyang guro. Gayunpaman, hindi niya nagawang saktan si Xiaoyan. Sa wakas, si Yun, na hindi makayanang harapin ang sitwasyon, ay maaari lamang piliin na umalis sa imperyong tinitirhan niya sa loob ng maraming taon, gumagala sa ibang mga lupain. Ang puso ni Xiaoyan ay nakaramdam ng hindi kilalang sakit sa sandaling naisip niya ang tungkol sa kanya. Hindi mali si Yun sa simula. Ang mali ay ang posisyon ng magkabilang panig. Sa simula pa lang,
siya na ang higit na nasaktan. Bukod dito, gumagala siya sa ibang mga lupain sa mga taong ito. Bagaman siya ay medyo malakas, malamang na siya, bilang isang ginang, ay tiyak na nagdusa ng husto. Pinili ni Nolan Yanran na manahimik sa harap ng tanong ni Xiaoyan. Ilang sandali pa bago niya tuluyang nasabi. Inutusan ako ng guro bago ako umalis na bawal akong sabihin kahit kanino kung nasaan siya ngayon. Lalo na ikaw. Natigilan si Xiaoyan nang marinig niya ito. Agad siyang nagpakawala ng mapait na tawa. Ang babaeng ito. Okay lang kung hindi mo sasabihin sa akin. Okay lang ang lahat kung ayos lang siya. Bumantong hininga si Xiaoyan. Ipinilig niya ang kanyang ulo at inilabas ang mga emosyon sa kanyang puso. Pagkatapos nito, ngumiti siya at sinabi kay Nolan Yanran. Pupunta rin ako sa Heaven Mountain Blood Pool na iyon. Kung gusto mo, maaari kang sumunod sa akin. Hindi ba ako magiging pabigat sa iyo? Nagliwanag ang mga mata ni Nolan Yanran bago siya nagtanong na may pag-aalala. Hindi ako pamilyar sa Heaven Eye Mountain Range na ito. Kahit papaano, may alam ka tungkol dito. Mas mababawasan ang pag-aalala ko kung nandyan ka. Ibinuka ni Xiaoyan ang kanyang mga kamay habang siya ay sumagot. Sige. Marahang hinaplos ng kamay ni Nolan Yanran ang puting fox. Saglit siyang nag-alinlangan bago marahang tumango. Ang lugar na ito ay malapit na sa Heaven Eye Mountain. Malamang na maaabot natin ang paanan ng Heaven Eye Mountain pagkaraan ng ilang sandali. May natural na maze doon. Gayunpaman, taglay natin ang Psychic White Fox at hindi na kailangang mag-alala tungkol dito. Dalawang figure ang mabilis na naglalakbay sa isang kagubatan na natatakpan ng makapal na hamog ng mahina ang boses ng isang malinaw na babae. Tumango si Xiaoyan. Ito ay talagang mas maginhawa sa isang tao na nangunguna sa daan. Ang pagpasok sa Heaven Eye Mountain ay hindi nangangahulugang ligtas na tayo. Sa halip, mas mapanganib ito dahil ang buong Heaven Eye Mountain Range ay kinokontrol ng isang makapangyarihang magical beast tribe. Dumilat ang mga mata ni Nolan Yanran habang sinulyapan niya si Xiaoyan, na matamang nakikinig sa kanyang tabi. Ang kanyang kaakit-akit na ugali ay puno ng pang-akit. Magical Beast Tribe. Ano ang kanilang lakas? Nagulat si Xiaoyan at agad siyang sumimangot. Ang Magical Beast Tribe na ito ay tinatawag na Gold Swallowing Mouse Tribe. Bagamat karamihan sa kanila ay ordinaryong rank 2 hanggang rank 3 Magical Beasts, ang kanilang bilang ay napakarami kaya medyo nakakatakot. Siyempre, ang tunay na core ng Gold Swallowing Mouse Tribe ay ang mga miyembro pa rin na maaaring mag-transform sa anyo ng tao. Sila ang tunay na nagkokontrol ng Heaven Eye Mountain. Usap-usapan na ang pinuno ng tribo ng tribong ito ay umabot na rin sa rank 7. Ang kanyang lakas ay maihahambing sa isang elite na 6-star Daozang. Bulong ni Nolan Yanran. Sa isang magical beast tribe na sumasakop sa Heaven Eye Mountain, paano masisiyahan ang mga tao sa Heaven Mountain Blood Pool na ito? Malamang na ang gayong kakaibang bagay ay nagtataglay din ng isang mahusay na atraksyon sa magical beast, hindi? Walang alinlang ang nagtanong si Xiaoyan. Hihihi. Gusto talaga nilang duminahin ito. Gayunpaman, sa tingin mo ba ay sasang-ayon ang ibang pangkat ng tao? Tinakpan ni Nolan Yanran ang kanyang bibig at mahinang tumawa. Sinabi niya. Noon, isang malaking labanan ang sumiklab sa Heaven Eye Mountain Range na ito dahil sa usapin ng Heaven Mountain Blood Pool. Sa huli, natural na ang Gold Swallowing Mouse Tribe ang natalo. Bakit sila maglalakas loob na imonopolyo ang Heaven Mountain Blood Pool? Bagamat natalo sila, ang mga sobrang malalakas na eksperto ay hindi nakapasok sa Heaven Eye Mountain Range dahil sa ilang espesyal na epekto ng terrain. Bilang resulta ng mga paksayon na ito na natatakot na ang Gold Swallowing Mouse Tribe ay marahas na atakehin ang kanilang mga nakababatang henerasyon, sa wakas ay nagkasundo sila. Ang Gold Swallowing Mouse Tribe ay sasakupan ang 2 sa 10 lugar sa Heaven Mountain Blood Pool. Tanging ang iba pang 8 pwesto ay magagamit para sa lahat kung sapat ang kanilang kakayahan na ipaglaban ang mga ito. 8. Agad na kumunat ang kilay ni Xiaoyan nang marinig niya ito. Ito ay hindi inaasahan na ang sitwasyon ay mas malungkot kaysa sa kanyang inaasahan. Hindi naging madali ang maging isa sa 10. Ngayon, 2 na sa kanila ang occupied na. Ang kahirapan ng kompetisyon ay tumataas.
Walang pagpipilian. Ang Gold Swallow Mouse Tribe ay may geographical na kalamangan. Sa totoo lang, sila ay lubos na hindi nasisiyahan sa kanilang mga puso. Noong nakaraan, nakaya nilang okupahin ang lahat ng 10 pwesto. Ngayon, lumiit ito ng 5 beses. Tumawa si Nolan Yanran. Ayon sa kasunduan, ang Gold Swallow Mouse Tribe ay maaaring maglagay ng checkpoint sa Heaven Eye Mountain Range at harangan ang mga aakyat sa tuktok. Maaari nilang gawin ang gusto nila hanggat hindi nila banta ang buhay ng mga taong iyon. Gayunpaman, dapat silang magtipon ng 8 eksperto sa tao. Kaya, pinakamainam na huwag masaktan ang isang miyembro ng Gold Swallow Mouse Tribe kapag nakapasok na tayo sa Heaven Eye Mountain. Ito ay dahil nagagawa nilang magpasya sa mga kinakailangan para payagan ang mga tao na umakyat sa tuktok. Ang magandang mukha ni Nolan Yanran ay naging medyo solemn sa pagtatapos ng kanyang paliwanag. Mapait na ngumiti si Xiaoyan at tumango. Hindi inaasahan na napakaraming isyo. Noong una, naisip niya na kung sino ang unang nakarating sa tuktok ng bundok ay makaka-enjoy sa Heaven Mountain Blood Pool. Hindi namamalayan, ang ulap sa paligid ay naging mas mahina habang silang dalawa ay nag-uusap. Ilang sandali pa, biglang lumitaw sa kanilang paningin ang isang hilera ng maayos na nagtataasang puno. Mayroon lamang isang pintuan ng puno na nagpapahintulot sa isang tao lamang na dumaan sa gitna ng malalaking puno. Sa harap ng hanay na ito ng mga puno ay higit sa 10 figure ng tao. Maliwanag, lahat sila ay mga taong may iniisip tungkol sa Heaven Mountain Blood Pool. Lumingon ang 10 plus na tao at napatingin kay Xiaoyan nang makitang may mga bagong tao na dumating. Kaagad, tumigas ang kanilang mga tingin sa maliit na puting sorrow sa yakap ni Nolan Yanran. Psychic White Fox. Maraming masasayang iyak ang narinig. Lahat ng tingin ay biglang nabaling kay Nolan Yanran. Ang mga huminto dito ay walang kamalayan sa isang paraan upang basagin ang maze. Ang biglaang pagsulpot ng Psychic White Fox ay agad na nagbigay liwanag sa kanilang mga pusong nawalan ng pag-asa. Medyo nagbago ang magandang mukha ni Nolan Yanran nang matitigan siya ng napakaraming maiinit na tingin. Niyakap niya ang puting fox at marahang umatras. Sundan mo ako. Hindi mo kailangang matakot. Mahinang tiniyak ni Xiaoyan sa kanya. Kaagad, lumabas ang Dao Qi sa kanyang katawan. Ang lakas ng isang 9-star Dao Huang ay lumabas sa kanyang katawan nang walang anumang pagpigil. Agad na pinigilan ng malakas na aura ang mga taong manggugulo. Ang lakas ng mga taong ito ay halos nasa paligid ng isang 5-star Dao Huang o mas mababa. Napakalaki ng agwat kung ihahambing sa isang 9-star Huang. Ang sinumang pumasok sa isang 10 metrong radius sa atin ay papatayin. Malamig ang mga mata ni Xiaoyan at dahan-daang lumingon sa kanya. Isang boses na naglalaman ng layuning pumatay ay malumanay na inilabas, na naging sanhi ng pagbabago ng mga mukha ng lahat. Nagsimulang magtama ang kanilang mga mata. Dahan-daang lumakad ang mga paa ni Xiaoyan sa lupang ito na puno ng mga dilaw na dahon na nalalaglag. Ang malambot na tunog ng sha-sha ay naging tanging ingay sa rehiyong ito. Sumunod si Nolan Yanran malapit sa likod ni Xiaoyan. Ang nakapalibot na malisyosong mga mata ay naging sanhi ng kanyang mga kamay na puno ng malamig na pawis. Kung ang mahigit 10 elite na Dao Huang na ito ay aatake, malamang na kahit si Xiaoyan ay kailangang samilong pansamantala. Naging mas tensyonado ang paligid habang papalapit sa mga puno sina Xiaoyan at Nolan Yanran. Ang bahagyang tunog ng mga yabag ay tila tumama sa puso ng lahat, dahilan upang maramdaman nila ang pagtigil ng kanilang paghinga. Dahan-daang dumaong ang mga yapak ni Xiaoyan. Napatingin siya sa mga puno, na wala pang 10 metro ang layo sa kanya, at malapit na siyang makahinga ng dahan-daang dumikit ang kanyang mga mata sa isang mapanganib na arko. Kasabay nito, isang mabangis at malamig na sigaw ang biglang tumunog. Lahat, sabay tayong umatake. Kapag naaga na natin ang puting fox na iyon, magkakaroon na tayo ng bahagi sa Heaven Mountain Blood Pool. Battle Through the Heavens. Kabanata 999. Isang pagpatay na nagmumula sa isang puting fox. Nabasag ang tensyon na kapaligiran kasunod ng mabangis na sigaw. Ang pakikibaka sa paningin ng napakaraming tao ay napalitan ng matinding kasakiman sa sandaling ito. Ang Heaven Mountain Blood Pool ay nagtataglay ng napakalaking pang-akit sa kanila.
Gayunpaman, kung wala silang psychic white fox upang mamuno, imposible para sa kanila na makalabas sa maze. Kaya naman, kahit na malinaw na alam nila na malakas si Xiaoyan, magagawa lang nila ang lahat at ipagsapalaran ito dahil sa pang-akit ng Heaven Mountain Blood Pool. Bang! Ang kasakiman sa mga mata ng lahat ay lumitaw nang biglang lumitaw ang malalim at mahinang tunog. Agad namang natigilan ang lahat nang makitang lumipad pabalik ang figure ng tao na unang sumulpat na parang saranggola na naputol ang tali. Sa wakas, ang figure ay marahas na bumangga sa isang napakalaking puno. Ang malakas na puwersa ay naging sanhi ng napakalaking puno upang bumuo ng ilang mga bitek na kasing laki ng kamao. Ang matayog na puno ay nagsimula na ring umalag. Grog. Ang figure ng tao na dumapo sa lupa ay agad na nagluwa ng isang subo ng sariwang dugo. Biglang namutla ang ekspresyon niya. Ang kanyang tingin ay naglalaman ng kaunting pagkabigla at bisyo habang nakatingin sa lugar kung saan naroon si Xiaoyan. Walang nagawang malinaw na makita kung ano ang nangyari sa split second na kaganapan. Ang nakikita lang nila ay ang isang malas na kapwa, na siyang unang bumasag sa tensyonado na kapaligiran, ay dumanas ng matinding pag-atake nang siya ay humakbang pasulong. Sa itsura nito, ang umatake ay halatang walang pakialam na binata. Hindi na ako magtatagal sa susunod. Dahan-daang huminto ang mga yapak ni Xiaoyan. Nakatitig ang kanyang tingin sa pintuan ng puno habang dahan-daang naglalabas ng ilang mga salita ang kanyang bibig na puno ng matinding pagpatay. Ang mga lalamunan ng napakaraming tao ay gamulong nang marinig ang mga salitang ito. Medyo namutla din ang kasakiman na kagagaling lang sa kanilang mga puso dahil sa gulat. Nagkatinginan ang dalawa at wala ni isa sa kanila ang nangahas na umatake. Kung papayagan siyang pumasok sa maze, ang lahat ay kailangang maghintay ng 3 taon bago muling makakuha ng ganoong pagkakataon. Kung matagumpay tayong makapasok, baka magkaroon pa tayo ng pagkakataon. Hanggat makapasok tayo sa Heaven Mountain Blood Pool, lahat ay magiging sulit. Isang galit na sigaw na puno ng udyok ay muling tumunog habang ang kasakiman sa puso ng lahat ay tahimik na humihina. Ang mga mata ni Xiaoyan ay naging hindi pangkaraniwang madilim, malamig sa sandaling ito. Dahan-dahan niyang nilingan ang nagsalita. Nakakagulat na siya pa rin ang taong kanina. Agad nanlamig ang puso ng tao nang makita niyang tumingin si Xiaoyan. Pinunasan niya ang dugo sa gilid ng kanyang bibig, umatras ng ilang hakbang, at inilibot ang tingin sa paligid. Isang maitim at malamig na ngiti lang ang pinakawalan niya nang makitang muli na namang sumili ang kasakiman sa mga mata ng lahat. Gayunpaman, bago pa man tuluyang mabuo ang madilim at malamig na ngiti, na lumitaw sa kanyang mukha, biglang nanigas ang kanyang katawan. Ito ay dahil nakita niya ang isang figure na mabilis na sumulpot sa kanyang harapan sa paraang parang multo. Ang masamang mukha ni Xiaoyan ay mabilis ding lumaki sa kanyang mga mata. Ang mga mata ng taong nagsalita, ay nanliit nang makitang lumitaw si Xiaoyan. Bilang isang dawhang, ang kanyang reaksyon ay medyo mabilis. Natapakan ang kanyang mga paa sa lupa at biglang nakausli sa lupa ang isang haliging bato. Ang batong haligi ay nasa harap ng kanyang mga paa, at sa isang pagtulak, siya ay bumaril sa likod. Nakahinga ng maluwag ang puso nang nagsalita nang maramdaman ang tunog ng hangin sa tabi ng kanyang tainga. Mahigpit siyang sumigaw. Ano pa ang hinihintay ng lahat? Bagamat ang taong ito ay isang 9-star dawhong, tiyak na hindi siya mapapantayan sa ating lahat. Biglang huminto ang boses niya, at biglang nanigas ang katawan niya. Nanliit ang kanyang mga mata habang dahan-daang ibinaba ang kanyang ulo, tanging isang kamay ang nakita niya, na puno ng isang jade green na apoy, na marahas na tumagos sa likod ng kanyang puso na parang isang matalim na talam. Ang mataas na temperatura ng apoy ay humadlang sa kamay na hawakan kahit isang patak ng dugo. Malamig ang ekspresyon ni Xiaoyan matapos patayin ang taong ito sa isang strike. Nararamdaman niya na ang kasakiman sa mga mata ng mga taong iyon sa paligid ay ganap na napukaw. Ang apoy sa kamay ni Xiaoyan ay lumabas at agad na sinunog ang bangkay ng taong ito at naging abo. Gumalaw ang kanyang katawan at nakarating na sa tabi ni Nolan Yanran sa susunod na sandali. Matapos siyang sunggaban, sumeryoso siya sa pintuan ng puno sa paraang parang kidlat. Boom! Boom! Ang mga 12-12 ng metro ang layo ay hindi malayo. Sa bilis ni Xiaoyan,
Tinakpan niya ito sa loob ng isang kisap mata. Nang gagalaw na ang kanyang katawan, biglang yumanig ang lupa sa paligid ng pintuan ng puno. Mahigit sa 100 napakalaking matutulis na halijing kahoy, na pinagsama-sama mula sa Dauchi, ay nakalaya mula sa lupa at nagkataong nakatatak sa pintuan ng puno. Pinaikit ni Xiaoyan ang kanyang mga mata at tumingin sa mga halijing kahoy na nakaharang sa pintuan ng puno. Ikinumpas niya ang kanyang manggas at isang jade green na apoy ang bumaril sa paraang parang kidlat. Madali nitong sinira ang lahat. Habang siya ay mabilis na tumatakbo, kinuyam ni Xiaoyan ang kanyang kamay at lumitaw ang heavy Zuan ruler. Bang! Bang! Sinira ni Xiaoyan ang kahoy na haligi ng yumanig ang lupa. Ang hindi mabilang na bilang ng mga rock spike ay sumabog na bumaril mula sa ilalim ng mga paa ni Xiaoyan. Mag-ingat ka! Nagmamadaling pinaalalahanan siya ni Nolan Yanran nang makita ang mga spike. Katatapos lang ng boses niya nang maramdaman niyang may humigpit sa kanyang maselang bewang. Pagkatapos nito, lumipad palabas ang kanyang katawan, dumaan sa rock spike region sa isang kisap mata, at lumapag sa labas ng pintuan ng puno. Shi! Shi! Isang nakakatalam na humahanggos na tunog ng hangin ang biglang lumitaw nang lumapag ang kanyang katawan. Maraming mga haligi ng enerhiya, na naglalaman ng malakas na hangin, na marahas na nabagsak patungo kina Xiaoyan at Nolan Yanran. Walang ekspresyon si Xiaoyan. Hinawakan niya ng mahigpit ang mabigat na ruler sa kanyang kamay at sinimulang ay ugoy iyon. Sunod-sunod na patong ng ruler images ang agad na lumitaw at bumuo ng ruler shadow defense sa harapan niya, na hindi man lang madaanan ng hangin. Bang-bang! Maraming pag-atake sa Dauchi ang damapo sa shadow defense ng ruler, na naglalabas ng sunod-sunod na alon ng malinaw na pagsabog. Ang mga anino ng pinuno ay nabawasan din ng malaki, at malapit nang mawala ng mas maraming anino ng pinuno ang lumitaw. Napuno sila sa sobrang siksik na paraan na nabuo ng walang hanggan. Ang shadow defense ng Dark Black Ruler ay parang isang black circular barrier, na sumasakop kina Xiaoyan at Nolan Yanran. Ang mabangis na pag-atake ay maaari lamang magdulot ng bahagyang pag-alon ng defensive barrier. Ang pagpapakita ng six-joint body flow ang ruler na may kasalukuyang lakas ni Xiaoyan ay isang bagay na nahihirapang sirain ng mga taong ito. Bukod dito, ang depensa ng ruler technique na ito ay tuloy-tuloy at hindi natatakot sa mga superior number ng kabilang partido. Ang puso ng lahat ay hindi sinasadyang nanlamig nang ang huling pag-atake sa Dauchi ay hinaranggan ng itim na ruler shadow. Kahit na ang taong ito ay isang 9-star dawhang, mayroong halos 20 dawhang sa kanilang panig, ngunit hindi nila nagawang basagin ang depensa ng kabilang partido sa kabila ng pag-atake ng magkasama. Ang isang 9-star dawhang ay maaaring malakas, ngunit malamang na mahirap maabot ang ganoong yugto, hindi ba? Unti-unting naglaho ang kulay itim na mga anino ng ruler. Agad na lumitaw ang figure ng binata na naging dahilan ng paglamig ng puso ng lahat. Isang pares ng maitim na itim, walang emosyong mga mata ang dahan-dahang umangat. Kahit sinong susulyapan gamit ang mga matang ito ay mararamdaman ang ginaw na pakiramdam ng pagtitig ng isang makamandag na ahas. Pumasok ka muna. Nakatalikod si Xiaoyan kay Nolan Yanran habang mahina niyang sinabi. Nagulat si Nolan Yanran nang marinig niya ito. Masunurin siyang tumango at sinabing, hihintayin kita sa bakana ng maze. Huwag kang basta-basta maglakad-lakad pagkapasok mo. Mag-ingat ka. Tinawag ni Xiaoyan ang kanyang ulo. Nang makita ito, si Nolan Yanran, hawak ang puting soro, ay maingat na umatras sa kinaroroonan ng pintuan ng puno. Pagkatapos nito, pinasok niya ito sa harap ng nagniningas na mga mata ng lahat. Ang mabigat na ruler sa mga kamay ni Xiaoyan ay dahan-daang itinaas nang makita niyang pumasok si Nolan Yanran. Isang malakas na jade green na Dauchi ang bumangon at agad na ibinuhos sa mabigat na ruler. Kasunod ng pagbuhos ng Dauchi, ang maitim na kulay ng heavy Zuan ruler ay mabilis na nagbago sa isang jade green na kulay. Ang mga ekspresyon ng lahat ay hindi sinasadyang nagbago nang maramdaman nila ang makapangyarihang Dauchi na ibinuga mula sa mabigat na ruler sa mga kamay ni Xiaoyan. Ang ilan sa mga maingat ay nagsimulang tahimik na umatras. Ngayon lang nila naunawaan na ang kabataang ito sa harapan nila ay talagang isang makapangyarihang tao na hindi mas mababa sa mga taong tulad ni Tang Ying at Wang Chen.
Huli na para umalis. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mukha ni Xiaoyan nang maramdaman niyang may mga taong gustong umatras. Kaagad, itinoon niya ang kanyang mga mata at ang mabigat na ruler sa kanyang kamay ay biglang nahakpasulong. Flame-splitting tsunami. Isang mahinang sigaw ang umalangaw-ngaw sa kanyang puso at ang liwanag sa rehiyong ito ay biglang sumikat. Isang jade green ruler na kumikinang, na mahigit 100 talampakan ang laki, ang nagpalabas ng isang nakakatalim na sigaw, tulad ng isang dragon na nakalaya mula sa ibabaw ng tubig. Mabilis itong bumaril, na naging sanhi ng pagkagulo ng buong lupa sa sandaling ito. Maraming crack lines din ang nagsimulang kumalat na parang lindol. Ang bilis ng glow ng jade green ruler ay napakabilis. Sa isang kisap mata, nilapitan nito ang lahat. Ang lahat ng mga taong iyon ay maaari lamang manyobrahin ang Dao Qi sa loob ng kanilang mga katawan sa kanilang pagkabigla habang sila ay mabilis na bumuo ng isang Dao Qi na depensa sa kanilang harapan. Bang 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 bang. Ang mababa at malalim na mga pagsabog ng enerhiya ay paulit-ulit na tumunog sa walang laman na lupang ito. Ang kahabag-habag na iyak ay bigla ang tumunog ng maraming mga figure ang dumaong ng husto sa lupa. Ang kanilang mga katawan ay dumampi dito, na bumubuo ng maraming mahahabang peklat habang ginagawa nila iyon. Ang mga malalaking puno na nabali sa daan ay ginawang gulo ang lugar sa loob ng 50 metrong radius. Sa kasalukuyang lakas ni Xiaoyan, sa pamamagitan ng pagpapakita ng flame-splitting tsunami ng buong lakas, kahit na ang isang dalubhasa sa tuktok ng klase ng Dao Huang ay hindi mangangahas na madaling tanggapin ito ng malakas. Ang lakas ng mga taong ito ay hindi hihigit sa 5-star Dao Huang. Natural na magiging miserable ang kanilang kapalaran. Ang ruler ay dahan-daang nagkalat at ang nanginginig na lupa ay dahan-daang tumahimik. Itinaas ni Xiaoyan ang kanyang ulo, at sinulyapan ang maraming figure ng tao, na lumapag 100 metro ang layo. Masakit at takot na mga daing ang maririnig. Ang mga taong ito ay malamang na mauwi sa malubhang pinsala kahit na hindi sila mamatay sa pagkakataong ito. Hinawakan siya ni Xiaoyan at inilagay ang mabigat na ruler sa kanyang storage ring. Tatalikod na sana siya at papasok sa pintuan ng puno nang biglang may tumawa na kakaibang matanda sa tabi niya. Hihihi. Mantinmang kapwa, talagang napakabisyo mo para sirain ang lahat ng mga taong ito. Gayunpaman, plano mo bang umalis na lang pagkatapos na gawing gulo ang lugar na ito? Huminto ang mga yapak ni Xiaoyan. Ibinaling niya ang kanyang ulo, at nakita niya ang isang matanda na may kulay abo na damit na medyo mapagpakumbaba ang hitsura na nakatayo sa sanga ng puno sa tabi niya. Nakangiting nakatingin sa kanya ang lalaki. Dao Zhang. Agad na nanliit ang mga mata ni Xiaoyan pagkatapos nilang tanggayan ang matanda na nakasuot ng kulay abo. Ang taong ito ay lumitaw sa isang kakaibang paraan. Kahit sa spiritual perception ni Xiaoyan, hindi niya ito naramdaman. Bukod dito, hindi ba't ang napakalakas na tao ay hindi makakapasok sa Heaven Eye Mountain Range na ito? Bakit kaya ang taong ito? Battle Through the Heavens. Kabanata 1000. Heaven Mountain Stage. Matiim na tinitigan ng mga mata ni Xiaoyan ang mukhang mapagpakumbaba, nakaabo ang damit, matandang lalaki. Ilang sandali pa ay sa wakas ay ngumiti siya, pinagsalikop ang kanyang mga kamay, at magalang na nagtanong. Ang matandang ginoon na ito ay dapat na isang elder ng Gold Swallow ang Mouse Tribe, tama ba? Ang Heaven Eye Mountain Range ay nagkaroon ng epekto ng pagpigil sa sinumang masyadong malakas na tao mula sa pagpasok dito, ngunit ang lakas ng matandang ito sa harap niya ay lumampas na sa limitasyong ito. Malamang na hindi siya mula sa labas ng mundo. Sa kasong iyon, dapat siyang maging isang lokal na eksperto. Bukod pa rito, ang buong Heaven Eye Mountain ay ang teritoryo ng Gold Swallow ang Mouse Tribe. Malamang na ang taong ito ay mula sa Gold Swallow ang Mouse Tribe. Nagulat ang matandang lalaki na nakasuot ng kulay abo nang marinig ito. Tumalon siya pababa mula sa sanga ng puno. Tumingin siya kay Xiaoyan minsan bago ngumiti at sinabing, "Maganda talaga ang paningin ng munting kapwa." Napangiti si Xiaoyan. Dahil naalala ang sinabi sa kanya ni Nolan Yanran kanina, natural na hindi magsasalita si Xiaoyan ng kahit ano para masaktan ang miyembro ng Gold Swallow ang Mouse Tribe. Bukod dito, ang taong ito ay medyo malakas at malamang na may mataas na posisyon sa angkan. Malamang na ang isa ay magdusa sa pagkakasala sa kanya.
Ang nakababatang ito ay si Xiaoyan. Naging walang ingat akong gawing ganito ang lugar na ito. Sana, hindi ako sisihin ng matandang ginoo. Napangiti si Xiaoyan. Isang bote ng jade ang mabilis na lumitaw sa kanyang kamay. Pagkatapos nito, iniabot niya ito. Ito ang ilang chi mending pills. Bagamat alam ko na ang mga bagay na ito ay maaaring walang halaga sa mata ng matandang ginoo, ang mga ito ay may malaking epekto kapag ginamit upang mabawi ang Dao Qi ng isang tao. Ang Chi Mending Pill ay isang Tier 5 na magagamit na uri ng medicinal pill. Nagkaroon ito ng epekto ng pagpayag sa isang Dao Wang o isang Dao Zhang na mabawi ang kanilang Dao Qi sa mas mabilis na rate, at itinuturing na isang mas mataas na antas na napapalawak na medicinal pill. Nagulat ang matandang lalaki na nakasuot ng kulay abo nang makita ang pagkilos ni Xiaoyan. Gayunpaman, agad na lumiwanag ang kanyang singkit na mga mata nang marinig ang pangalang Chi Mending Pill. Ang mga medicinal pills ay mas bihira pa sa pananaw ng magical beasts dahil mga tao lang ang may mga alchemist. Kahit na ang ilang magical beast ay nakapagpino ng mga medicinal pill sa pamamagitan ng pag-asa sa kanilang talento, sila ay napakakaunti sa bilang. Maaaring hindi masyadong mataas ang Chi Mending Pill na ito, ngunit ang epekto nito ng mabilis na pagbawi ng Dao Qi ng isang tao ay naging dahilan upang maakit ang matanda na nakasuot ng kulay abo. Hihihi. Munting kapwa, naramdaman kong napakasaya mo sa mata noong una kitang makita. Dinilaan ng matandang lalaki ang kanyang mga labi at tumawa. Pagkatapos nito, hindi na siya nag-aksyon dahil hindi niya sinasadyang natanggap ang bote ng jade mula kay Xiaoyan. Pagkatapos nito, tumingin siya sa paligid niya, iwinagayway ang kanyang kamay at sinabing, "Ayos lang, kukuha ako ng maglilinis sa lugar na ito. Hindi dapat mag-alala ang munting kapwa. Tutulungan din kitang alisin ang ilan sa mga nakakagambalang bagay na ito." Ngumisi si Xiaoyan at tumanggo. Itinaas niya ang kanyang mga kamay sa matanda at magalang na sinabi, "Kung ganoon, salamat sa matandang ginoo. Ang matandang ito ay si Jingu. Huwag mo akong tawaging kahit anong katandaan na ginoo." Tumawa ang matanda na nakakulay abo. Ang kanyang tingin ay lumibot sa katawan ni Xiaoyan minsan bago siya biglang nagsabi, "Munting kapwa, isa kang alchemist, tama ba? Ang gayong pabango ay hindi isang bagay na taglay ng isang ordinaryong tao." Saglit na nag-alinlangan si Xiaoyan. Ang kabilang partido ay malinaw na may espesyal na talento pagdating sa pang-amoy. Kaya naman, wala siyang itinago at marahang tumanggo. Hihihi. Alchemist. Ang bagay na ito ay talagang napakabihira. Isang kakaibang kinang ang sumilay sa mga mata ni Jingu nang makita niyang tumanggo si Xiaoyan. Agad siyang ngumiti at sinabing, "Dapat kang pumasok muna. Walang problema ang psychic white fox ng batang babae na iyon na dumaan sa maze. Gayunpaman, marami pa rin ang mga hadlang kung nais mong matagumpay na maabot ang Heaven Mountain Blood Pool." Relax, ang matandang ito ay hindi isang taong hindi magtatrabaho pagkatapos makatanggap ng isang bagay. Ipapaalam ko sa iba na alagaan ka. Natuwa ang puso ni Xiaoyan nang marinig ito. Talagang hindi siya nagpatalo sa pamimigay ng mga gamot na ito. Ang matandang ito ay talagang nagtataglay ng mataas na posisyon sa Gold Swallow ang Mouse Tribe. Dahil nakuha na ni Xiaoyan ang kailangan niya, hindi na siya nanatili. Matapos iakma ang kanyang mga kamay kay Jingu, tumalikod siya, at pumasok sa pintuan ng puno. Hindi sinasadyang hinimas ni Jingu ang kanyang balbas habang pinagmamasdan si Xiaoyan na nawawala sa likod ng pintuan ng puno. Ang kanyang ekspresyon ay isang malalim na pag-iisip habang siya ay mahinang bumubulong. Ang batang ito ay isa ring alchemist, ngunit iniisip ko kung naabot niya ang aming kinakailangan. Kung maaari, makakapagligtas tayo ng maraming problema. Kakapasok lang ni Xiaoyan sa pintuan ng puno nang biglang lumiwanag ang lugar sa harapan niya. Agad na nakaramdam ng pagkahilo ang kanyang isip. Sa oras na siya ay nakabawi, siya ay natigilan ng mapagtanto na ang nakapalibot na kalawakan ay napuno ng isang layer ng makapal na fog na hindi maaaring ikalat. Ang density ng fog sa lugar na ito ay hindi bababa sa 10 beses na mas siksik kaysa sa fog sa bulubundukin. Higit pa rito, ang bagay na naging sanhi ng pagkabalisa ni Xiaoyan ay ang hamog sa lugar na ito ay hindi maaaring mapasok ng espiritual na lakas. Kapag ito ay kumalat,
Ito ay tila sinalubong ng isang malaking sagabal, na nagpapahirap upang makamit ang isang probang effect. Ito ba ang tinatawag na maze? Ito ba ay talagang nakakagulo? Same time na inilibot ni Xiaoyan ang kanyang mga mata sa paligid habang mahina niyang sinabi. Biglang naramdaman ni Xiaoyan na nanlamig ang kamay niya nang kausap niya ang sarili niya. Kaagad, ang banayad na boses ni Nolan Yanran ay ipinadala mula sa kanyang tabi. Hindi na kailangang mataranta. Ako ito. Dahan-daang lumuwag ang nakaigting na braso ni Xiaoyan. Sinundan ng tingin niya ang direksyon kung saan nanggaling ang boses at sumulyap. Gayunpaman, laking gulat niya nang makitang wala doon, ngunit ang hawakan na ipinadala mula sa kanyang kamay ay malinaw na nagsabi sa kanya na si Nolan Yanran ay nasa tabi niya. Hindi na kailangang tumingin. Ang maze na ito ay maaaring hamarang sa paningin ng isang tao. Kahit na magkalapit tayo, hindi pa rin natin makita ang katawan ng kabilang partido. Hihilahin kita kasama ko. Sa pangunguna ng Psychic White Fox, hindi dapat maging napakahirap na makaalis sa lugar na ito. Ang boses ni Nolan Yanran ay dahan-daang nalipat, batid ang pagdududa sa puso ni Xiaoyan. Bahagyang tumango si Xiaoyan nang marinig ito. Bahagyang natuwa ang kanyang puso. Mapalad na nakilala niya si Nolan Yanran sa daan. Kung hindi, kahit siya ay nakulong sa maze na ito. Ang makapal na fog ay tumagos sa maze habang ang banayad na pagpindot mula sa kanyang kamay ay parang may humahawak sa top quality jade. Ang kaibig-ibig, banayad na pakiramdam ay nagdulot ng pakiramdam ng isang tao na ayaw makipaghiwalay dito. Naging sanhi ito ng hindi sinasadyang pagyanig ng puso ni Xiaoyan. Gayunpaman, ang ganitong pakiramdam ay mabilis na pinigilan ni Xiaoyan sa sandaling ito ay lumitaw. Agad niyang ibinaba ang ulo sa kahihiyan, at pinayagan siyang hilahin siya ni Nolan Yanran habang dahan-dahan silang umabant. Ang tahimik na pagunlad na ito ay nagpatuloy ng halos kalahating oras bago naramdaman ni Xiaoyan na ang nakapaligid na fog ay tila unti-unting humihina. Malapit na tayong umalis sa maze. Sa tabi ni Xiaoyan, nagpalabas si Nolan Yanran ng isang malambot na boses na tila nagpababa ng mabigat na pasanin. Katatapos lang ng boses ni Nolan Yanran nang umihip ang hangin. Ang nakapaligid na makakapal na hamog ay matinding nag-iba-iba. Mabilis silang umatras at dahan-daang lumitaw ang nakapalibot na tanawin. Isang napakarilag na mukhang tuktok ng bundok ang lumitaw sa harap ni Xiaoyan at Nolan Yanran. Sa sandaling ito, silang dalawa ay nasa ibaba ng kalahating punto. Ang napakalaking daga na natatakpan ng gintong buhok ay paulit-ulit na umiikot sa dalawang gilid ng medyo matarik na kalsada sa bundok. Ito ay dapat ay Gold Swallowing Mouse. Huwag mo silang saktan. Kung hindi, ito ay tiyak na magagalit sa Gold Swallowing Mouse tribe. Ang magandang mga mata ni Nolan Yanran ay tumingin sa malalaking kulay gintong mga daga habang binibigkas niya ang isang paalala. Oo, itinagilid ni Xiaoyan ang kanyang ulo. Tara na, ang kalahating punto ay kung nasaan ang Heaven Mountain Stage. Pagkatapos nito ay may ilang checkpoint na inilagay ng Gold Swallowing Mouse tribe. Tanging sa matagumpay na pagdaan sa kanila ay makakarating ang isang tao sa Heaven Mountain Blood Pool sa tuktok. Niyakap ni Nolan Yanran ang puting fox habang nakaturo ang daliri nito sa gitna ng bundok habang matamis na ngumiti. Heaven Mountain Stage. Naningkit ang mga mata ni Xiaoyan nang marinig niya ito. Ang lugar na ito ay ang Heaven Mountain Stage na binanggit ni Tang Ying. Bukod dito, sinabi niya na maaari silang magkaroon ng pagkakataon na magtulungan doon. Malamang na nakikipagtulungan siya para makapasa sa checkpoint. Malamang na napakaraming tao ang kasalukuyang naruroon doon. Ang mga checkpoint na kadalasang inilalagay ng Gold Swallowing Mouse tribe ay medyo mahirap. Bagamat ang mga dumarating dito ay hindi mahina, medyo mahirap kung may gustong makalusot sa kanila. Tumawa si Nolan Yanran. Ngumiti din si Xiaoyan. May nag-aapoy na init sa kanyang mga mata habang sumisigaw siya. Kung ganoon, umalis na tayo. Hindi natin dapat pahintulutan ang iba na sakupin ang 8 pwesto bago tayo. Idiniin ng mga daliri ni Xiaoyan ang matarik na batong hagdanan matapos ang kanyang mga salita ay tumunog. Agad na nag-transform ang kanyang katawan sa isang itim na anino na mabilis na sumugod sa gitna ng bundok. Mabilis na sumunod si Nolan Yanran sa likuran niya.
Ang gitna ng Heaven Eye Mountain ay isang napakaluwang na plataporma. Ang plataporma ay itinayo mula sa maayos na nakaayos na mga bato. May mga batong hagdan na umabot sa tuktok ng Heaven Eye Mountain sa isang gilid ng platform. Gayunpaman, ang harapan ng rock stairs ay kasalukuyang binabantayan ng ilang gold swallowing mouse na may katawan ng tao. Mayroong halos 20 tao na natipon sa platform na malayo sa hagdanan ng bato. Hinati sila sa iba't ibang laki ng mga grupo. Ang ilan sa kanila ay nag-iisa, ang ilan sa kanila ay 3 habang ang ilan sa kanila ay nasa malalaking grupo. Ang mga taong ito ay nakakalat sa entablado at nagbubulungan sa isa't isa. Habang ginagawa iyon, ang kanilang mga tingin ay paulit-ulit na nagwawalis patungo sa matarik na daan patungo sa entablado. Batay sa oras, ang maze ay dapat na malapit ng magsara. Kapag natapos na ang oras at nagsara na ang maze, oras na para subukan nilang lusutan ang checkpoint. Madaling naging isa sa mga pangunahing tauhan na naruroon ang isang makulay na figure, na lubhang kapansin-pansin sa karamihan ng tao sa kanyang marangal na mala-phoenix na aura. Ang babaeng ito ay natural na si Miss Feng mula sa Wind Lightning Pavilion. Habang siya ay random na nakikipag-usap sa isang tao sa kanyang tabi, ang magagandang mata ng makukulay na damit na ito ay paulit-ulit na nagwawalis patungo sa hagdan ng bato. Ang sulok ng kanyang bibig ay naglalaman ng mahinang pangungutya. Ilang sandali pa, marahang umiling siya. Mukhang na-overestimate niya talaga ang taong iyon. Hindi inaasahan na hindi niya maabot ang Heaven Mountain stage na ito. Gang. Unti-unting umalangaw-ngaw ang isang tunog ng gong sa ibabaw ng entablado habang dahan-daang lumabas ang isang medyo maliit at matandang figure. Ang kanyang tingin ay lumipad sa lugar ng walang pakialam habang sinabi niya sa medyo mahinang boses. Tapos na ang oras, hayaan ang pagtatangkang makapasok sa checkpoint na magsimula. Tuluyan ng binawi ng makukulay na babae ang kanyang tingin nang marinig niyang ibinuka ng taong ito ang kanyang bibig. Tila umasa lamang ang tao sa makapangyarihang espiritu gaya ng inaasahan niya. Gayunpaman, ang kalamangan na iyon ay ganap na wala sa Heaven Eye Mountain Range na ito. Lumitaw ang rumaragasang tunog ng hangin habang palay-pat-lipat ang tingin ng lahat. Kaagad, 2 figure ang bumaril mula sa batong hagdan na parang 2 palaso. Pagkatapos nito, tuloy-tuloy silang lumapag sa entablado. Isang cool at maliwanag na tawa ang biglaang napalabas. Paumanhin, medyo maya-maya lang nakarating ako. Sana, hindi ko naabala ang pagdaan ng checkpoint, di ba? Ang magandang mga mata ng makukulay na damit na babae ay nanigas nang marinig ang halakhak na ito. Dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang ulo at sinulyapan ang nakangiting mukha ng binata. Ilang saglit pa, isang malamig na buntong hininga na lamang ang nailabas niya at ibinaling ang kanyang ulo.